Ngayon, si Reyna Camilla ay opisyal ng tinanggalan ng lahat ng kanyang kapangyarihan at mga alahas at isinailalim sa house arrest na parang isang kriminal sa mismong loob ng mga pader ng palasyo. Ang dahilan ng hatol na ito, na walang hurado at walang pampublikong paglilitis, ay isang makasaysayang pagnanakaw na isinagawa mismo sa ilalim ng ilong ni Haring Charles. Nabunyag na siya ang utak sa likod ng lihim na paglipat ng 10 milyong libra mula sa Royal Treasury upang tahimik na bumili ng serye ng mga dambuhalang mansyon sa Caribbean para sa kanyang mga kadugo. Ang mismong taong personal na humila pababa sa maruming tabing na ito ng Pelus ay walang iba kundi si Prinsesa Anne. Ang buong network ng money laundering, ang mga resibo ng lihim na transaksyon, at ang personal na selyo ni Camilla ay nakapaloob sa isang bakal na kahon ng microfilm na nakuha ni Anne matapos ang walang tigil na paghahanap. Sa harap ng hindi maikakailang matibay na ebidensya, naipit si Haring Charles. Gumuho ang kanyang paninindigan habang mismong mga mata niya ang nakasaksi sa sukdulang pagtataksil ng babaeng kasama niya sa higaan. Sa halip na ibigay ang magnanakaw sa pulisya upang ilantad siya sa buong mundo, naghatid ang maharlikang pamilya ng isang malupit ngunit lubhang tahimik na parusa. Maaari bang mailibing magpakailanman ang maruming katotohanan ito upang protektahan ang dangal ng trono? At ano ang mangyayari sa kaligtasan ng monarkiya kapag ang mga bitak ng pagtataksil ay winasak na ang pinakapuso nito mula sa loob? Katatapos lamang ng marangyang hapunan ng palasyo, naiwan sa paligid ang artipisyal na ningning na karaniwang bumabalot sa monarkiya. Ang dambuhalang mga kristal na chandelier na nakasabit sa engrandeng bulwagan ng Buckingham Palace ay patuloy pa ring nagpapakawala ng nakakasilaw na liwanag na sumasalamin sa ginintuang mga larawan ng mga dating hari. Ang mga panauhin, mga politiko na may mga ngiting tila gawa sa industriya, at mga aristokratang nakabalot sa mamahaling kasuotan ay unti-unting lumabas patungo sa mga hardin. Si Prinsesa Anne ay hindi nakiayon sa maingay na pulutong na yon. Umatras siya patungo sa isang lihim na sulok sa mismong gilid ng makapal na pulang kurtinang pelus na may gintong sinulid, habang itinaas ang kamay upang ayusin ang sash ng mga medalya sa kanyang dibdib. Ang buong buhay ni Anne ay inialay sa tungkulin. Isa siyang tahimik na tagapagbantay na kailanman ay hindi humingi ng liwanag ng entablado para sa sarili. Ngunit biglang napunit ang pambihirang katahimikan ng palasyo ng mabibigat at nagmamadaling yabag na umalingaw-ngaw mula sa silangang koridor. Isang lugar na mahigpit na nakalaan lamang para sa matataas na kawani. 2 lalaking nakaitim na suit ang lumitaw. Agad silang nakilala ni Anne. Hindi sila mga gwardiya at lalong hindi sila masisipag na butler. Sila ang pinakapinagkakatiwalaang tauhan sa dilim, mga lalaking sanay humawak ng mga gawaing hindi dapat makita ng publiko sa ilalim ng direktang utos ng pribadong tanggapan ni Reyna Camilla. Hindi sila basta naglalakad lamang. Nag-uumpugan ang kanilang likod sa marmol na pader. Ang kilos ay pinaghalong sindak at desperadong galit. Ang mas matangkad, namumula ang mukha sa poot, ay biglang hinablot ang kuwelyo ng kasama. Mula sa panloob na bulsa, kumuha siya ng nakatiklop na bungkos ng mga papel at mariing itinulak iyon sa dibdib ng isa pa. Bawat salitang lumabas sa kanyang mga ngipin ay pigil na pigil upang hindi umalingaw-ngaw sa engrandeng bulwagan. Ngunit taglay pa rin ang lason ng banta. Tinanong niya ang kasama tungkol sa napakalaking daloy ng pera, isang bagong pondong kinuha mula sa itim na pondo ng Royal Tours na nailigaw ng landas.
Ang orihinal na plano ay dalhin ang perang iyon diretso sa isang anonymous shell bank sa Switzerland, kung saan ang lahat ng transaksyon ay nakakandado sa ilalim ng batas ng katahimikan. Ngunit isang nakamamatay na pagkakamali ng Transit Department ang nagpadala sa 10 milyong libra diretso sa isang pribadong trust na walang kahihiyang nakalantad sa Caribbean. Sa gitna ng pagtatalo, itinabig ng nanginginig na kamay ng mas pandak na lalaki ang mga papel habang pilit niyang ipinagtatanggol ang sariling kapalpakan. Dahil sa malakas na tulak, lumuwag ang hawak ng mga dokumento. Isang manipis na papel ang dumulas mula sa pagkakatiklop, umikot sa hangin na parang dahong naghihingalo, tila nagbabadya ng isang malupit na taglamig bago tuluyang bumagsak sa paanan ng tansong estatwa ni Reyna Victoria. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw mula sa dulo ng bulwagan ang maindayog na yabag ng Night Patrol Guard. Sa takot, agad na nagbitaw ang dalawang lalaki. Inayos ang kani-kanilang suit jacket at mabilis na naghiwalay sa magkaibang direksyon, naglaho sa malalabong pasilyo na parang mga dagang imbornal na nakasinghot ng liwanag. Muling bumalik ang katahimikan sa paligid. Naiwan lamang ang tiktak ng dambuhalang ginintuang orasan. Dahan-dahang lumabas si Prinsesa Anne mula sa likod ng kurtinang pelos. Walang mababakas na emosyon sa kanyang mukha. Nanatili itong matalim at matatag. Gaya ng isang estatwang bato na inukit ilang siglo na ang nakalipas. Humakbang siya palapit at yumuko. Ang gusot na piraso ng papel ay napunta ngayon sa palad ng kanyang puting guwantes. Sa ilalim ng maputla at kumikislap na dilaw na ilaw ng pasilyo, unti-unting luminaw ang bawat linya ng teksto at bawat numero, na parang mga punyal na diretsong tumutusok sa dangal ng maharlikang sambahayan. Isa itong internal wire transfer receipt. Ang halagang nakasulat dito ay hindi lamang ilang libo o 10,000 libra para sa mga damit na seda o mga charity gala na ginagamit upang bulagin ang publiko. Ang bilang ay umabot sa 10 milyong libra. Malinaw na nakasaad sa resibo ang destinasyon. Isang ganap na hindi pamilyar na trust fund. Hindi nakalista sa alinman sa opisyal o hindi opisyal na portfolio ng pamamahala ng ari-arian ng pamilya. Ngunit ang higit na nagpasikip sa dibdib ni Anne at tumama diretso sa kanyang matalas na paningin ay ang nasa ibabang kanang bahagi ng papel. Hindi iyon pirma ng punong butler o ng royal accountant. Naroon ang matingkad na pulang wax seal at ang matulis na sulat kamay na pirma, dala ang personal na sagisag ni Reyna Camilla. Ang tahasang ebidensya ay nakahimlay mismo sa kanyang kamay. Ang pinakaugat ng buong katiwalian ay lantad na ngayon. Ang kaaway ay hindi nagdala ng hukbo mula sa kabilang ibayo ng dagat. Ang kaaway ay hindi ang mga tabloid o ang mga politikal na kalaban. Ang kaaway ay naninirahan mismo sa puso ng kaharian, kasama sa higaan ng hari, araw-araw na nakabalot sa marangyang kasuotan, nakangiting may kabaitan sa harap ng milyon-milyong lente ng media, habang lihim na isinusubsob ang isang dambuhalang sifon sa likod ng monarkiya, walang tigil na sinisip-sip at ninanakawan ang yaman ng isang dinastiyang 1,000 taon nang nakatayo upang patabain ang sarili. Tinupi ni Anne ang resibo at isinuksok ng malalim sa bulsa ng kanyang itim na wool coat. Matatag ang kanyang mga hakbang habang malamig siyang lumusong sa gabi. Walang sindak na sigaw. Walang nagmamadaling pagtakbo upang humanap ng saklolo. Ang pagtataksil na ito ay napakalaki upang lutasin sa pamamagitan ng luha o mga pulong ng pamilya.
Ang pinakamalupit na paghahanap sa kasaysayan ng monarkiya ay opisyal nang nagsimula at alam ni Anne na siya mismo ang personal na pupunit sa maruming kurtinang pelus na ito. Hindi kumatok si Anne sa pinto ni Haring Charles. Tiyak ding hindi siya magiging hangal upang kunin ang telepono at tumawag sa Royal Police o humingi ng tulong mula sa anumang pampublikong ahensyang pang-imbestigasyon. Sa madilim na ilalim ng kapangyarihan, kung saan ang lahat ng patakaran ay maaaring baluktutin ng mga may hawak ng media at trono, ang pag-abot ng isang resibo sa mga awtoridad ay isang hangal na pagpapakamatay. May sapat na tauhan si Camilla, sapat na impluwensya, at sapat na maruming depensa upang gawing isang masalimuot na pamemeke ang piraso ng papel na iyon. Maaari itong palabasing pagkakamali lamang sa accounting. O mas masahol pa, maaari niyang ipasa ang sisi sa isang inosenteng tauhan na gagawing sakripisyo. Kung mangyari iyon, ang tuluyang maihihiwalay, mamarkahan bilang selosa, mapanggulo at mapanirang babae ay si Anne. Upang pabagsakin ang isang reyna sa rurok ng kapangyarihan, hindi sapat ang isang piraso ng papel. Kailangan niya ng bundok ng ebidensya, matibay na patunay na kayang sumakal sa anumang pagtatanggi at mag-iwan sa kalaban na walang matatakasan. Nilisan ni Anne ang karangyaan ng palasyo at siya mismo ang nagmaneho ng isang madilim na off-road vehicle. Walang sirena, tahimik na bumagtas sa makakapal at mahamog na lansangan ng London. Ang kanyang destinasyon ay isang abandonado at mamasa-masang basement sa ilalim ng isang gumuguhong watchtower sa gilid ng lungsod, isang lugar na hindi makikita sa anumang tourist map. Doon naghihintay ang tunay na mga multo ng kaharian. Ito ang Grey Network, isang maliit na pangkat ng mga dating tagapayo, bihasang intelligence detectives at matatapat na lingkod na nanumpa ng dugo sa yumaong reyna. Hindi sila nagtatrabaho para sa kasalukuyang gobyerno. Wala silang pakialam sa mga bagong utos mula sa Buckingham Palace. Ang kanilang buhay at katapatan ay nakalaan lamang sa dalisay na linya ng dugo ng pamilya. At handa silang gawin ang pinakamaruruming trabaho upang protektahan ito. Bumaba si Anne sa hagdang bato na nababalutan ng lumot. Inihagis niya ang gusot na resibo sa kinakalawang na mesang bakal sa gitna ng madilim na silid. Ang malamig at matatalim na mata ng mga dating espiya ay tumitig sa napakalaking halaga at sa matingkad na pulang selyo. Ang mga utos ni Anne ay inihatid ng napakalamig at napakadeterminado. Walang halong personal na emosyon. Sundan ang bawat sentimo. Tuklasin ang bawat transaksyon sa black market. Hanapin ang pinagmulan ng bawat briefcase ng salapi. At higit sa lahat, huwag hayaang may kahit isang tunog na makalusot na maaaring magpaamoy ng panganib sa biktimang nagtatago sa palasyo. Tahimik na nagsimulang magsara ang lambat. Ngunit sa bawat paglapit nito, tila unti-unting nauubos ang lahat ng hangin. Ang pangkat ng mga investigador ay nahati sa tatlong magkakahiwalay na direksyon ng operasyon, umiiwas sa mga internal phone network, at nakikipag-ugnayan lamang sa pamamagitan ng mga paraang hindi masusubaybayan, sa pamamagitan lamang ng mga pisikal na code na naka-encrypt pa mula noong panahon ng Cold War. At gamit ang profesional na kasanayan sa pagsubaybay, pakikipagpalitan ng impormasyon sa mga daungan at pagtatanim ng mga tauhan sa mga underground transport ring, sinimulan nilang buuin ang mga piraso ng isang nakakatakot at napakasalimuot na sindikatong kriminal. Ang karumal-dumal na kadilimang nakatago sa likod ng mapagmahal at marangyang anyo
ng reyna ay unti-unting nagkaroon ng malinaw na hugis. Ang mga dokumentong ipinadala pabalik sa madilim na silid ni Anne ay hindi mga digital file na madaling burahin, kundi mga hand-developed film roll at original na bank statement na may magkakapatong na selyo. Ang katotohanan, ginamit ni Camilla ang magagarbong foreign royal tours, mga paglalakbay na pinupuri ng media bilang sagisag ng pandaigdigang pagkakaisa, bilang perpektong takip para sa kanyang operasyon ng paghubad sa yaman ng pamilya. Ang mga budget para sa mga biyaheng ito ay pinalobo ng kanyang pangkat ng ilang ulit hanggang umabot sa napakalaking halaga. Ang dambuhalang mga briefcase ng salapi na hindi kailanman sinuri ng customs ay palihim na isinakay sa mga pribadong eroplano sa ilalim ng pagkukunwaring top secret diplomatic luggage ang laman. Mula sa mga private airstrip, ang maruming perang ito ay dumiretso sa mariringal na underground casino sa Luxembourg at Monaco. Doon, ang mga professional na money launderer na nagpapanggap na mga negosyante ay ginagawang malinis at ganap. Na legal na mga numero sa international banking system, ang perang may marka ng pandarambong sa pamilya. Walang sino man ang makapaghihinala na ang mismong salaping nagmula sa pawis at pamana ng kaharian ay itinatapon sa mga roulette table upang gawing lehitimo para sa isang malupit at makasariling individual. Sa huli, ang nalinis na salapi ay dumaloy patungo sa iisang destinasyon, ang maaraw at mahanging Caribbean. Nakakuha ang pangkat ni Anne ng napakalinaw na mga larawang kuha mula sa pribadong surveillance helicopters. Nakita roon ang magagarang mega mansion na nakatago sa likod ng matatayog na puno ng palma, mga liblib na pribadong isla at mararangyang marina kung saan nakadaong ang mga yate na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Ngunit ang pinaka nakakasuka, ang bagay na parang nakamamatay na kutsilyong tumusok sa dangal ng monarkiya ay hindi lamang ang lantad na karangyaan. Ito ay ang mga pangalang nakasulat sa mga titulo ng ari-arian. Sa lahat ng mga mega mansion na nagkakahalaga ng 10-10 milyong libra, wala ni isang estate ang nakarehistro sa pangalan ng British Royal Family. Lahat ng iyon ay buong kayabangang nakapangalan sa mga kadugo ni Camilla. Ang kanyang mga pinsan at kapatid na minsang itinuring na salat sa yaman. Isang matagumpay na malawakang paglilipat ng yaman ang naisagawa mismo sa ilalim ng ilong ng lahat. Ang pawis, luha, at mga ari-ariang ilang siglo ng pagmamayari ng maharlikang pamilya ay ginawang tuntungan ng kapangyarihan at walang katapusang kayamanan para sa isang mapagsamantalang pamilyang banyaga. Nang ang lahat ng ebidensya ay maayos nang nailagay sa loob ng isang makintab na itim na leather briefcase, nagpasya si Anne na ilunsad ang unang psikolohikal na pag-atake. Hindi niya piniling ibunyag ng maingay ang kanyang kalaban sa publiko o sa isang salo-salong puno ng mga politiko. Iyon ay magiging padalus-dalos at walang uri. Pinili ni Anne na sulubin ang kontrabida sa mismong pinakaligtas nitong pugad upang patunayan na walang sulok ng palasyo ang lampas sa kontrol ng tunay na dugo ng maharlikang angkan. Maagang hapon noon, nang ang maputlang sinag ng araw ay sumala sa mga stained glass window. Naglakad si Anne sa koridor ng West Wing, ang ganap na pribadong bahagi ng reyna. Hindi na siya nag-abalang kumatok. Diretso siyang dumaan sa harap ng naguguluhang mga katulong, marahas na itinulak ang inukit na pintuang oak at pumasok sa pribadong tea room ni Camilla. Sa loob, makapal ang hangin sa mabigat na amoy ng mamahaling rose essential oil. Nakaupo ng maluwag ang reyna sa isang hand-upholstered leather sofa habang itinataas ang isang porcelain teacup na may gintong sinulid.
sa kanyang daliri. Kumikislap sa sikat ng araw ang isang dambuhalang singsing na diamante. Sa gisag ng sukdulang kapangyarihang matagal niyang ipinaglaban upang makuha. Walang magagalang na bati. Walang seremonyal na pagyuko. Malamig na kinuha ni Anne mula sa kanyang coat ang isang bungkos ng mga larawang may kulay, sariwa at malinaw na nadevelop sa dark room noong nakaraang gabi. Humakbang siya palapit at mariing ibinagsak ang mga larawan sa tempered glass table. Nalantad sa harap ng lahat ang mga larawan ng labis na mararangyang mega mansion sa liblib na bahagi ng Caribbean. Ang mga bank statement na may pulang selyo mula sa mga underground bank ng Monaco at ang mga land deed na hayagang nakapangalan sa mga kapatid ni Camilla. Ang katahimikan sa silid ay agad na kumapal, mabigat, at nakakasakal. Maaaring asahan ng isang manonood ang ganap na pagkataranta, ang kaawa-awang pagluhod upang magmakaawa o ang pagbagsak ng pekeng luha upang itanggi ang krimen gaya ng isang murang magnanakaw. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Huminto si Camilla ng eksaktong 2 segundo. Mabilis na dumaan ang kanyang mga mata sa mga larawan, bahagyang lumiit ang kanyang mga pupil habang nasasalamin doon ang mga villa sa tabi ng dagat. Pagkatapos ng 2 maikling segundong iyon, ngumisi siya. Isang walang hiya at lubhang mayabang na ngisi ang lumitaw sa mukhang palaging maingat na inaayusan upang magmukhang mabait. Dahan-dahang ibinaba ni Camilla ang kanyang tasa sa maselang porcelain saucer. Lumilikha ng malamig na tunog ng pagkakabunggo. Itinaas niya ang kanyang matatalim na mata at direktang sinalubong ang matalim na titig ni Anne. Sa halip na itanggi ang lahat o magbigay ng paikot-ikot na paliwanag, buong tapang na inamin ni Camilla ang lahat. Sumandal siya sa sofa, pinagkrus ang mga binti, at nagsalita sa malamig at malutong na tono. Binibigkas ang bawat salita na para bang naglalahad lamang siya ng isang malinaw na katotohanan. Ipinahayag ni Camilla na ang napakalaking halagang umabot sa bilyon-bilyong libra ay hindi isang kasuklam-suklam na pagnanakaw, kundi nararapat na kabayaran, mga samsam ng digmaan para sa mga taong tiniis niya ang paghamak ng publiko. Pinangatwiranan niya ang sarili gamit ang isang mapanuyang ngunit malupit na lohika. Ayon sa kanya, nabubulok na ang monarkiyang ito. Nakatayo ito sa gilid ng pagbagsak sa ilalim ng bigat ng makabagong panahon at demokrasya. Kaya kailangan niyang personal na ipunin at kamkamin ang lahat ng kaya niyang makuha upang tiyakin ang kinabukasan niya at ng kanyang lahi. Kaswal pang sinabi ni Camilla na kung balang araw ay gumuho ang marupok na tronong ito, hindi niya hahayaang siya at ang kanyang pamilya ay itapon sa lansangan na parang mga pulubi. Hindi pa siya tumigil sa sukdulang kapangahasang iyon. Itinaas ni Camilla ang baba at nagpakawala ng ganting banta na direktang tumama sa pinakamahinang bahagi ni Anne. Itinuro niya ang bunton ng mga larawan at hinamon si Anne na dalhin ang mga piraso ng papel na iyon sa labas at ibigay sa isang television network o pahayagan. Ngumisi si Camilla. Ang kanyang mga salita ay kasing talim ng basag na salamin. Kung maglakas loob si Anne na magsalita kahit isang salita, ang maruming katotohanan ito ay aakyat sa pangunahing pahina ng bawat pandaigdigang pahayagan. Ang dangal ni Haring Charles na ginugol ang buong buhay sa pagsuway sa opinyon ng publiko upang mailagay siya sa trono ay magiging abo, isang mansyang hindi na mabubura. Ang buong trono, ang buong institusyong 1,000 taon nang nakatayo at pilit na pinoprotektahan ni Anne kahit kapalit ang sariling buhay ay kakalad ka rin sa putikan at pupunitin ng napakalaking galit ng mga nagbabayad ng buwis.
Ginagamit ni Camilla bilang bihag ang mismong kaligtasan ng monarkiya at ang mismong dangal ni Haring Charles. Isinugal niya ang lahat sa paniniwalang hindi kailanman maglalakas loob si Anne na wasakin ang pamana ng yumaong reyna. Hindi kailanman maglalakas loob si Anne na hilahin sa dumi ang pundasyon ng kanilang pamilya para lamang parusahan ang isang individual. Ito ay isang tuwirang sagupaan ng dalawang ideolohiya. Ang ganap na katapatan sa dugo ng angkan laban sa walang hanggang kasakiman at pagtataksil ng isang parasito. Ang rurok ng kayabangan, ang walang pakialam na kumpas ng kamay, at ang malamig na banta sa tea room ay, sa katotohanan, isa lamang maskarang nagtatago ng takot na kumukulo sa ilalim ng kanyang balat. Sa sandaling bumagsak ng malakas ang pinto ng tea room sa likod ni Anne, muling bumalik ang katahimikan. At agad, ang tunay at hubad na sindak ay nagsimulang lumitaw. Nilamon ng sindak ang buong pagkatao ng reyna. Ang kanyang mahusay at matapang na pagtutol, ilang sandali lamang. Ang nakalipas ay hindi kayang itago ang nakamamatay na katotohanan. Hawak na siya ni Anne sa leeg. Alam na alam ni Camilla ang nakakatakot na kalupitan at hindi natitinag na determinasyon ng prinsesang ito. Batid niyang si Anne ay hindi kailanman nagbibigay ng hungkag na banta. Ang bunton ng mga larawang iyon ay dulo pa lamang ng malaking yelong nakalubog sa tubig. Isa itong huling babala bago ipataw ang tunay na hatol. Pagsapit ng gabi sa palasyo, agad kumilos si Camilla. Ang maharlikang kapaligiran ay napalitan ng desperadong amoy ng isang sindikatong gangster na naisiksik sa sulok. Sunod-sunod na lihim na utos ang ipinadala sa kanyang pinakamatatapat na tauhan. Ang underground network ng reyna ay nagsimulang kumilos ng balisa, gaya ng mga dagang imburnal na nag-uunahang tumakas mula sa barkong lumulubog sa ilalim ng dagat. Sa malalim na basement ng mga tanggapan sa East Wing, kung saan hindi kailanman umaabot ang sikat ng araw, inutusan ang malalaking industrial paper shredder na paandarin sa pinakamataas na lakas. Ang dagundong ng mga makina ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Walang tigil na umaandar hanggang sa umusok ang mga motor at kumalat ang amoy ng nasusunog na bakal. Libu-libong dokumentong pinansyal, mga ledger na nagtatala ng bank transactions, at sensitibong resibo ang walang awang isinubo sa bibig ng mga makina. Lumabas ang mga ito bilang walang saysay na hibla ng papel, parang makukulay na confetti na unti-unting nagtambak sa malalaking bunton. Ngunit hindi roon nagtapos ang lahat. 2 dosenang computer hard drive na naglalaman ng internal data at mga tala ng pag-ikot ng pera ang hinatak palabas patungo sa isang liblib na bakuran. Sa ilalim ng nagyayelong ambon ng London, paulit-ulit na ibinagsak ng matatipunong lalaki ang mabibigat na sledgehammer. Umalingaw-ngaw ang nakakabinging tunog ng nababasag na metal at nadudurog na circuit board. Ang mga makabagong storage device ay dinurog hanggang sa hindi na maaaring maibalik. Tinitiyak na walang data retrieval software ang kailanman makakahawak sa maruruming numerong nakatago sa loob. Sa isang mas walang awang hakbang, sa malalayong pabahay ng mga accounting staff sa Outer Ring, nagmamadaling sumalakay ang mga upahang siga na nakaitim na coat. Hindi sila nagdala ng summons. Hindi sila nagbigay ng kahit isang paliwanag. Sinipa nila ang mga pinto hanggang bumukas. Idiniin nila ang malamig at matatalim na hunting knife sa mismong lalamunan ng mga kalahating tulog na pawn na ihahain bilang sakripisyo. Ang mga kawawang accountant na nadumihan ang mga kamay sa pagsunod sa utos mula sa itaas ay pinilit na mag-impake sa loob lamang ng ilang minuto. Ang mga damit at gamit ay padalos-dalos na itinapon sa mga maleta. Pagkatapos, marahas silang kinaladkad palabas, itinulak sa likod ng mga itim na truck na walang bintana at walang marka at inihatid palayo
Naglaho sila mula sa teritoryo ng London sa kalaliman ng gabi. Ang sinumang buhay na saksi na may kakayahang magsalita at umamin ay binura, pinilit na maglaho ng perpekto mula sa balat ng lupa. Ang rurok ng pagwasak, ang pinakahuling sagisag ng kasakiman at desperasyon ay naganap sa likod bahay ng classified record storage. Palihim na lumabas si Camila mula sa kanyang silid tulugan. Mahigpit na nakabalot sa makapal na mink coat upang itago ang kanyang katawang nanginginig sa lamig at takot. Tumayo siya sa mataas na balkonahe. Nanlalaki ang mga matang nakatitig pababa sa madilim na courtyard. Sa ibaba, inihahagis ng kanyang mga tauhan ang malalaking sako na naglalaman ng orihinal na mga dokumento ng transaksyon at mga kontrata ng real estate na hindi pa naisasalin sa digital format sa loob ng isang dambuhalang brick incinerator. Isang fire starter ang inihagis. Marahas na sumiklab ang apoy. Gutom na nilamon ang 10,000 pahina. Ang umaatungal na pulang apoy ay nagliwanag sa isang sulok ng kalangitan. Sa gabi, sumasalamin sa mga ambisyosong mata ng mang-aagaw. Ang matapang na amoy ng nasusunog na papel ay malakay sa ilong. Pinunit at tinupok ng agresibong apoy ang lahat, gaya ng kung paanong sinusunog ng kasakiman ang pinakahuling hibla ng kanyang konsensya. Ang bawat pisikal na bakas na direktang nag-uugnay sa dambuhalang mga briefcase ng salapi sa mga villa sa dalampasigan ng Caribbean ay nagiging abo, lumilipad sa malamig na hangin ng gabi. Nang unti-unting humina ang apoy at ang natira na lamang ay isang bunton ng sunog, malungkot at itim na abo. Tumalikod si Camila at bumalik sa kanyang silid tulugan. Hinubad niya ang kanyang coat, nagsalin ng matapang na alak, at dahan-dahang ininom iyon hanggang maubos. Bumuntong hininga siya ng mahaba. Isang nasisiyahang ngiti na may halong kasamaan ang namukadkad sa kanyang mga labi. Kumbinsido si Camila na nanalo na siya. Buong-buo ang paniniwala niyang pagkatapos ng gabing iyon, wala nang matitirang orihinal na ebidensya. Wala na ring sino mang tao sa mundo ang maaaring tumayo laban sa kanya. Nilinlang niya ang sarili sa paniniwalang ang bunton ng mga larawan ni Anne ay magiging walang saysay na mga piraso ng papel. Walang sapat na bigat sa batas upang hatulan ang isang naghaharing reyna. Isang huli, ngunit panatag na pagtulog, ang dumating sa masamang babae, habang lubos niyang hindi nalalaman na ang bulag na kumpiyansang ito mismo ang naghahanda ng daan para sa pinakamalupit na hatol na babagsak sa kanyang ulo. Ang ganap na pagkataranta ni Camila noong gabing sinunog ang mga dokumento sa kabalintunaan ay naging isang nakamamatay na butas. Habang nililinis ng apoy ang mga istante ng file sa London, walang kamalay-malay ang reyna na nakapag-iwan siya ng napakalaking puwang sa kanyang sistema ng tauhan. Ang intelligence team ng Grey Network ni Anne, na may dekada-dekadang karanasan sa pagtugis sa mga taksil, ay agad nakakita ng isang nakasisilaw na blind spot. Nang ikumpara nila ang listahan ng mga taong itinapon sa mga truck ng mga siga noong gabing iyon, may isang pangalang ganap na nawawala, si Sir Tony. Si Sir Tony ay hindi isang hamak na accountant. Siya ang pinakamahalagang kanang kamay, ang taong may hawak ng mga susi sa vault ng lahat ng itim na transaksyon ni Camila. Siya ang punong arkitekto na gumuhit ng mga blueprint ng money laundering sa pamamagitan ng mga kasino sa Monaco at muling nagpadaloy ng salapi pabalik sa Caribbean. Ang pagkawala ni Tony bago pa magsimula ang internal purge ay nagpatunay na maaga niyang naamoy ang kamatayan. Tumakas siya. Dala ang tanging tali ng kanyang kaligtasan. Hindi nagsayang ng kahit isang segundo si Anne.
Nagpasya siyang tapusin mismo ang pangangaso. Isinuot niya ang kanyang kilalang itim na wool trench coat at hindi nagsama ng royal bodyguards upang hindi maalerto ang biktima. Isang unmarked military jet ang pumunit sa kalangitanan ng gabi. Lumipad mula sa isang pribadong runway at dumiretso sa kanluran. Ang destinasyon, isang liblib at sira-sirang suburb na nababalutan ng nagyayelong hamog sa Timog Ireland. Isa itong rehiyong tila nakalimutan na ng mundo, kung saan ang mga bahay na may natutuklap na exposed brick ay magkakadikit sa ilalim ng madilim at abuhing ulap. Mula sa paliparan, si Anne mismo ang nagmaneho ng isang minadaling nirentahang jeep, tahimik na dumaan sa maputik na kalsadang lupa. Huminto siya sa harap ng isang sirang inn, kung saan ang bulok na karatulang kahoy ay kumakalampag sa malamig na hangin. Ang gusali ay nangangamoy lipas na beer at mabahong carpet na tila kailanman ay hindi nahugasan. Ito ang huling taguan ng lalaking hawak ang buhay ng reyna ng England. Hindi kumatok si Anne. Umatras siya ng isang hakbang at nagpakawala ng isang nakayayanig na sipa gamit ang kanyang steel-capped leather heel. Nabiyak ang kalawangin na padlock. Ang kahoy na pinto ay sumambulat papasok at malakas na humampas sa pader. Sa loob ng madilim na silid, si Sir Tony ay nakakulubot sa ilalim ng isang bakal na kama na nagbabalat ang pintura. Nang marinig niya ang nakakatakot na pagsabog ng pinto, halos lumundag ang kanyang kaluluwa palabas sa katawan. Namutla ang kanyang mukha, na tila naubusan ng bawat patak ng dugo, nang makita niya ang matangkad at malamig na anino ni Prinsesa Anne, parang ang anghel ng kamatayan na nakatayo sa bungad ng pinto. Pumasok si Anne nang walang sinasabi. Ang tunog ng kanyang takong na bumabagsak sa nabubulok na sahig na kahoy ay umalingaw-ngaw sa matutulis at mabibigat na kumpas. Hinablot niya sa kwelyo ang taksil na lalaki mula sa ilalim ng kama at marahas na itinapon sa sahig. Mula sa sinturon ng kanyang trench coat, hinugot ni Anne ang isang matalas na hunting knife, isang alaala mula sa kanyang yumaong ama. Hindi niya idiniin ang kutsilyo sa lalamunan ni Tony. Sa halip, ibinaon ni Anne ang dulo ng talim sa kahoy na mesa sa tabi. Lumubog ang talim hanggang sa hawakan, nanginginig ng malakas. Ang malamig na kislap ng metal ay tumama diretso sa nanlalaking mga mata ng kaaway na balot ng sindak. Sa titig ni Anne, walang kahit katiting na awa o habag. Nakatayo si Tony sa hangganan ng buhay at kamatayan, kaharap ang isang taong may purong dugong maharlika, handang gawin ang lahat upang protektahan ang pamilya. Tuluyang gumuho si Tony. Nadurog ang kanyang depensang psikolohikal na parang salaming binasag sa sahig. Gumapang siya gamit ang dalawang kamay at dalawang tuhod patungo sa sulok ng silid habang ginagamit ang nanginginig niyang mga daliri upang baklasin ang isang sirang tabla sa sahig. Mula sa madilim na butas sa ilalim nito, hinila ni Tony ang isang matibay na kahong bakal, mabigat at malamig sa paghipo. Inialok niya ang kahon kay Anne gamit ang dalawang kamay. Ang kahong bakal na yon ang nakamamatay na sandata. Ang mismong puso ng buong kriminal na network. Sa loob ng halos hindi mabubuksang lalagyang iyon, ay may isang rolyo ng microfilm na naglalaman ng lahat ng orihinal na file na hindi nasunog. At higit sa lahat, naroon ang isang makapal na ledger na binalutan ng pulang balat. Ang ledger na iyon ay naglalaman ng detalyadong tala ng bawat pondong lihim na sinipsip mula sa kaban ng yaman. Sa bawat pahina, nakakabit ang sariwang bank statement na nilagdaan sa pamilyar na asul na tinta ng mismong kamay ni Reyna Camilla.
Ang pinakahuling ebidensya, isang pisikal na bagay na may kapangyarihang wasakin ang buong monarkiya, ay sa wakas ligtas nang napunta sa kamay ng matuwid. Pagbalik sa London, dala ang kahong bakal na magpapasya sa kapalaran ng lahat. Hindi na bumalik si Anne sa kanyang pribadong silid upang magpahinga. Ang galit na dumadaloy sa kanyang dugo ay hindi nagpahintulot sa kanya na maghintay pa kahit isang segundo. Kailangang matapos ang digmaang ito ngayong araw. Nagmartsa siya sa pasilyong natatakpan ng pulang karpet, patungo sa pinakamakapangyarihang bahagi ng kaharian, ang pribadong opisina ni Haring Charles. Tahimik at mabigat ang kapaligiran doon. Mahigpit na nakasara ang dambuhalang pintuang gawa sa oak. Sa loob, nakaupo si Camilla sa tabi ng kanyang asawa, maingat na nagsasalin ng isang tasa ng Earl Grey tea. Malumanay siyang nakangiti, patuloy na ginagampanan ng perpekto ang papel ng isang huwaran at tapat na reyna. Kumbinsido siyang ang abo noong nakaraang gabi ay habambuhay nang naglibing sa lahat ng kanyang kasalanan at ang kanyang pwesto sa trono ay hindi na matitinag. Biglang bumukas ng malakas ang mga pinto nang walang kahit isang katok bilang babala. Pumasok si Anne na parang isang unos ng niebe. Kasunod niya ay hindi mga katulong, kundi 4 na matatayog at ganap na armadong Royal Guard. Agad silang kumalat sa paligid, sinigurado ang lahat ng labasan, at isinara ng mahigpit ang mga pinto ng opisina. Nanigas ang hangin sa loob ng silid. Ang ngiti sa labi ni Camilla ay naging yelo. Diretsong naglakad si Anne patungo sa mahogany desk ni Haring Charles na nagkakahalaga ng milyon-milyong libra. Wala siyang paliwanag, wala siyang mahabang panimula. Marin niyang ibinagsak ang matibay na kahong bakal sa gitna ng mesa. Ang paghampas ng metal sa kahoy ay lumikha ng nakakabinging tunog na yumanig sa buong silid. Binuksan ang takip ng kahon. Ipinasok ni Anne ang kamay, hinugot ang pulang ledger at ang mga larawang na-develop mula sa microfilm. Saka ikinalat ang mga iyon sa ibabaw ng nakabukas na state documents ng hari. Lahat ay nakahantad sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Bawat maruming transaksyon, bawat halagang umaabot sa 10-10 milyong libra na inubos mula sa treasury. Bawat larawan ng liblib na mega mansion na nakapangalan sa mga kapatid ni Camilla. At sa huli, ang sariwa at nakakasilaw na mga pirma ng mismong reyna na nagpapatunay sa pagpapalabas ng mga ari-arian. Namutlan ng husto ang mukha ni Camilla. Naputol ang kanyang paghinga sa lalamunan. Ang pilak na kutsarita sa kanyang kamay ay nahulog ng may kalansing sa wool rug, kasabay ng pagtalsik ng ilang patak ng tsaa. Ang hubad at malupit na katotohanan ay nakalatag ngayon sa harap ni Haring Charles. Natigilan ang hari. Nanginginig ang kanyang kulubot na mga kamay habang isa-isa niyang binubuklat ang mga pahina ng ledger. Nanlalabo ang kanyang mga mata sa tindi ng pagkabigla sa nakamamatay na pagtataksil na ito. Ang babaeng ginugol niya ang kalahati ng kanyang buhay upang protektahan. Ang babaeng ipinaglaban niya laban sa paghamak ng milyon-milyong mamamayan. Ang babaeng ipinilit niya kahit tumalikod sa kanya ang sarili niyang ina. Ay siya palang dambuhalang linta na sumisipsip sa dugong buhay ng kanyang pamilya. Bilyon-bilyong libra na bunga ng pawis at luha ang ninakaw ng mismong babaeng kasama niya sa royal frame. Ngunit sa mismong sukdulan ng tunggalian, habang tila pigil ang hininga ng bawat nanonood, naghihintay sa malakas na pag-aresto, naghihintay na hampasin ni Charles ang mesa sa galit, sumigaw upang papasukin ang royal police, posasan ng kontrabida, at ihagis siya sa liwanag ng pandaigdigang hustisya. Isang mas malamig at mas malupit na pagliko ng pangyayari ang naganap. Isa itong uri ng desisyong tanging ang malamig na dugong
Naghaharing uri lamang ang makagagawa. Dahan-dahang tumayo si Charles. Baluktot ang kanyang mukha sa matinding paghihirap ng isang asawang pinagtaksilan, habang nakikipagsalpukan ito sa napakalaking tungkulin ng isang monarko. Tiningnan niya si Camilla na nanginginig na parang tuyong dahon. Pagkatapos itinaas niya ang tingin at sinalubong ang mga matang kasintalim ng kutsilyo ni Anne. Humaba ang katahimikan, nakakasakal at mabigat na parang tingga. Sa halip na kunin ang telepono upang tawagan ang Investigation Bureau o maglabas ng pampublikong kautusan ng pagtanggal sa trono, humarap si Charles sa mga guwardiya. Ang kanyang boses ay basag at pagod, ngunit dala nito ang bigat ng isang tronong 1,000 taon nang nakatayo. Walang kahit isang salita ang dapat makalabas. Walang pulis na tutuntong sa palasyong ito. Parang umatras ang buong mundo sa pagkabigla. Nagpasya si Charles bilang isang malamig at walang awang hari, upang iligtas ang mukha ng trono, upang ilayo ang monarkiya sa bagyo ng galit ng publiko na kayang wasakin ng tuluyan ang institusyong Maharlika. Pinili niyang ilibing ang maruming katotohanan ito sa pinakamalalim na hukay. Walang paglilitis, walang media coverage, walang kulungan. Ang magnanakaw ng bilyon-bilyong libra ng bansa ay hindi tatayo sa hukuman. Sinakal ng institusyong Maharlika ang sarili nitong hustisya upang protektahan ang koronang nakapatong sa ulo nito. Ngunit ang hindi pagharap sa korte ay hindi nangangahulugang patatawarin ang taksil. Ang hatol ay isinagawa mismo sa loob ng nakakasakal na 4 na pader ng palasyo. At dala nito ang isang kalupitang mas nakakatakot pa kaysa parusang kamatayan. Sa malamig na tango ni Charles, agad na sumalakay ang matatayog na Royal Guard. Sumigaw si Camilla at nagpumiglas, ngunit mabilis at marahas siyang napinid sa isang upuan. Sa sandaling iyon, wala nang natirang pagkakaiba sa pagitan niya at ng isang karaniwang kriminal. Malamig at tiyak nilang hinubad sa kanya ang bawat sagisag ng kapangyarihan at kayamanan. Hinablot ang kwintas na puno ng diamante hanggang kumalansing ito sa sahig. Ang mga singsing na may mamahaling batong nagkakahalaga ng milyon-milyong libra ay sa pilitang hinila mula sa kanyang mga daliring kumakalmot. Ang kanyang mahigpit na protektadong personal phone, ang master keys ng mga safe, ang mga VIP bank card, lahat ay ganap na kinumpiska sa gitna ng kanyang sukdulang pagkataranta. Tinalikuran siya ni Charles, lumakad patungo sa bintana, at naglabas ng isang matalim na pagbabawal. Hindi na pinapayagan si Camilla na magsalita pa upang ipagtanggol ang sarili. Sa kalaliman ng gabi, walang seremonya, walang anunsyo, walang press release, kinaladkad si Camilla palabas mula sa marangyang silid na nakalaan para sa hari at reyna. Dinala siya at itinapon sa isang hiwalay na bahagi ng palasyo sa pinakamatanda, pinakamadilim at pinakamalamig na pakpak nito. Isa itong lugar na noong mga nakaraang siglo ay ginagamit upang ikulong ang mga royal na nakagawa ng mabibigat na kasalanan laban sa dugo at dangal ng pamilya. Ang mga pintuang oak na binalutan ng bakal ay ikinandado mula sa labas gamit ang dambuhalang padlock at tanikala. 4 na armadong guwardiya, ang mga mukha ay kasing lamig ng mga estatwang wax, ang inutusang magbantay sa pinto 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Pinutol si Camilla mula sa lahat ng uri ng komunikasyon sa labas ng mundo. Walang internet, walang telepono, walang pahintulot na kontakin ang kahit sinong kamag-anak sa kanyang pamilya. Hindi siya pinahintulutang humakbang palabas ng minomonitor na sona, kahit kalahating hakbang lamang. Opisyal na naging puppet queen si Camilla.
Sa harap ng lente ng media, tuwing may mga sapilitang pangunahing seremonya, kailangan niyang magsuot ng royal gown, idikit sa mukha ang matigas na ngiti at tumayo sa tabi ni Haring Charles sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng mga nakatagong tagamasid. Ngunit kapag nagsara na ang mga pinto ng palasyo, bumabalik siya sa kalagayan ng isang buhay na patay na bilanggo. Isa siyang naglalagalag na multo, hinubaran ng lahat ng kapangyarihan, dangal at respeto sa sarili. Ikinulong siya sa loob ng huwad na karangyaang minsan niyang pinagnasaan. Isa itong psikolohikal na pagpapatapon na napakalupit, hanggang sa ang isang masamang tao ay mas nanaisin pang piliin ang kamatayan kaysa manatili roon. Kasabay nito, sa ilalim ng bakal na pamumuno ni Anne, tahimik na isinagawa ang operasyon ng pagbawi ng mga ari-arian. Ang pinakamahuhusay na ahente, nakasuot ng simpleng itim na damit, ay tahimik na lumipad sakay ng mga pribadong eroplano patungo sa Caribbean. Gamit ang pinakamarahas na paraan ng underground intimidation, iniharap nila ang mga file sa mesa at pinilit ang mga kamag-anak ni Camilla, na noon ay namumuhay sa sukdulang luho, na masunuring pirmahan ang paglilipat ng mga titulo ng ari-arian. Lahat ng mega mansyon, pribadong isla, at lihim na bank account ay hayagang kinumpiska. Ang mga ninakaw na bilyon-bilyong libra ay tahimik na dumaloy pabalik sa treasury ng pamilya. Ang mapagsamantalang angkan ay agad na dinurog, itinapon sa lansangan nang walang anumang dala at ibinalik sa kahirapang pinanggalingan nila. Ang huling tagpo na nagsasara sa kwentong ito ng dugong maharlika at luha ay hindi isang pagdiriwang ng tagumpay. Dahan-dahang umatras ang kamera, kinukuha ang tuwid, ngunit labis na malungkot na likod ni Prinsesa Anne. Nakatayo siya,